I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Gusto niyo ba malaman kung kailan ang umpisa ang pagbalasa or pagsusuri o hearing itong impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr.? Well, pakinggan nyo si Congressman Loistro guys. At ito nga, dahil in-endorse na ang impeachment dyan sa House Committee on Justice, kaya malalaman natin sa takdang panahon, no? At hinihiling ko din po sa inyo, sa aking mga kababayan, lalo na sa Marcos Loyalists and supporters, magkaisa po tayong manalangin na I really hope ang impeachment na isinampalaban kay Pangulong Marcos Jr. ay ma-dismiss sa madaling panahon, no? So I really wish din naman talaga, nakikita ko walang probable cause ang impeachment na laban kay Pangulo, dahil alam ko mga kababayan, ang Pangulong Marcos Jr. dumaan na po yan ang kanyang ito, ulitin ko ulit, dumaan na po sa paghuhusga yung apelyido niya. Kaya hindi po basta-basta ang Pangulong Marcos Jr. na gumawa ng hakbang na ikakapahamak niya, at hindi po rin basta-basta ang Pangulo na magdesisyon na ikapapahamak niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Very aware po siya dyan. Yan ang pakatandaan nyo mga kababayan, kasi ang isa dito yung Saga at 2025, yan isa sa mga dahilan, sa flood control issue, but hindi mo lang inisip, panahon pa didigong, dekada nang nakawan sa kabarang bayan, tapos kung sino pa yung Pangulo na nag-expose, yun pa ang sinampa ng impeachment complaint. Sira ulo talaga itong mga salot na ito. Buti pa si PBBM may nagawa. Itong mga makabayan black at yung iba, grabe, biro nyo yun. Ang tindi, no? Nyayabang nga kala mo kung sino, lalo nito si Tinyo. Sa totoo lang, lahat na nagsampa ng impeachment complaint kay Pangulong Marcos Jr. makarma. Tamaan kayo ng kidlat talaga. Imbis tulungan na lang ang Pangulo, pero dinadrag nila sa pababa sinisiraan, inalipusta hindi sila kasi nagtagumpay sa rally. Alam nyo ba, ang gumagalaw sa rally, di ba, yung isang anti-Marcos, ang DDS, di ba? Sige, BBM resign. Pero wag kayo nagmamanman yung isang anti-Marcos. Totoo yan, yung nagsampa ng kaso ng impeachment complaint, yan, naghihintay lang mga tamang oras para sila gumalaw. Alam po natin, left and right ang kalaban ni Pangulong Marcos Jr. guys. Naghihintay lang mga yan totoo yun. Ayan, katulad yan, gumalaw na kaagad sila. Yung mga makabayan black na yan, walang ginawa kundi magsweldo buwan-buwan. Wala naman sila nagawa sa bayan, di ba? Remember, karamihan ngayon ng mga na-involve sa flood control, mga party list. Totoo yun. So yun guys, para kompleto detalyado, kung kailan na ang umpisa ng hearing sa House Committee on Justice, mga kababayan, pakinggan nyo po si Congressman Loistro. Pero before that, ito, basahin po natin. Sabi dito guys, sabi dito ng GM News, today is January 28, 2026. House to invite PBBM to respond to impeachment complaint. The House Committee on Justice will extend an invitation to President Bongbong Marcos as a respondent in the hearing on the impeachment complaint as a part of due process requirement. If Marcos chooses not to participate, it would be deemed a waiver of his right to answer the allegation, according to Representative Congressman Loistro. So yun guys, if ever na hindi darating ang Pangulo, maaari siguro yung abogado nyo o yung, counter affidavit niya, yun ang pupunta doon, no? So, I really trust the President na kaya niyang lusutin yan. Magagaling abogado niya guys, hindi basta-basta. Pangulo po yan. Kaya, ngayon pa lang, ina-advance ko na 100% ay ma-dismiss po yan. Totoo yun. Magaling yung abogado ng Pangulo. Kaya, abangan po natin. And of course, ang isa sa pinaka-highlight dito is pagdating sa vote, no? At ipapanalangin po natin na makuha ng Pangulong Marcos Jr. ang majority votes ng House
para ma-dismiss yung kaso. So, yun mga bes, para kumpleto detalyado, panoorin nyo ito. Eto na. Tanong po, Go. kailan natin inaasang magsisimula itong proceedings ng impeachment sa Pangulong Marcos, lalo't na-endorse na po sa komite dyan sa Kamara? We are actually considering the dates such as February 2, 3, and 4 to be our initial hearings, no? Wow. Pero I have yet to meet with the Justice Committee staff for the purpose of the issuance of the necessary notices and the preparation of the agenda, no? Apo. Pero initially, ito yung tinitingnan naming mga dates. Alam natin na somehow it causes what do you call this? Somehow it causes disturbances sa kaisipan ng ating mga kapwa Pilipino, and that is why we really want to provide ample attention to this as much as possible. Unahin na muna namin, no? While there are other pending bills or legislations before the Justice Committee. Or perhaps siguro gawin namin, i-parallel namin to. May mga dates na scheduled for bills at may mga dates scheduled for impeachment. Pagaman, right now, I am seriously considering for next week, February 2, 3, and 4, sapagkat officially transmitted na po sa Justice kagabi itong dalawang impeachment complaints. Opo. One is the one filed by Attorney De Jesus and the other is the one filed by Makabayan Black. Ang plano po ba natin ay ipag-consolidate ito, Congresswoman, or magkahiwalay pong didinggin ito mga impeachment complaint na to? They need to be consolidated, no? Because as a matter of rule, hindi pwedeng marami ang pending na complaints before the Justice Committee. Pwedeng na-refer ay two, pero pagdating ng Justice Committee, they need to be consolidated because there has to be one impeachment complaints only being heard by the Justice Committee, no? So, as I have been sharing to our countrymen, pagdating po ng Justice Committee, merong 5 na steps kaming gagawin sa Justice Committee. Ano po yan? One is the determination of sufficiency in form. Second is the determination of sufficiency in substance. Okay. Third, kapag kompleto na ang pleadings, including affidavits and counter-affidavits, we shall determine if there's sufficient basis for impeachment. Fourth, we will be proceeding to hearing proper. The complainant, the witnesses, and the respondent will be invited. And after concluding the hearing, the last step is for us to determine whether or not there is probable cause to support the impeachment complaint. No? Ano man ang decision ng Justice Committee, palagi itong pinagbobotohan. And that includes the committee report that we will be submitting to the plenary. Opo. At itong committee report na ito, subject sa approval ng plenary, which pertains to all the members of the House by at least 1/3 votes. Ang laman nito ay kung may probable cause o wala. No? Pag ang inapprove ng plenary is a committee report which says may probable cause, it warrants transmittal of the impeachment complaint to the Senate. Otherwise, if the content of the committee report walang probable cause at inapprove siya ng plenary, that would be equivalent to the dismissal of the impeachment complaint. Apo. Paano naman, Congresswoman, yung impeachment complaint na ihahain o inihain po ng grupo nila Mike Defensor? Matutuloy pa rin po ba yun? Masasama po ba yun? Or implemented na po yung 1-year ban dahil endorsed na tong dalawang complaint sa Committee on Justice? I wish to comment only with respect to those which were referred to the Justice Committee, no? And as far as I am concerned, and under the rules, when these two complaints were referred to the Justice Committee, nung dumating sa Justice Committee, itong dalawang complaint, effectively, nabar na lahat ng paparating pang impeachment complaint against the President for a period of 1 year, no? Okay. That is since the time of filing, kung kailan final itong dalawang impeachment cases na ito. Opo. That explains the meaning of the 1-year bar Yes. rule, no, which is also pronounced in Francisco ruling. Opo. So hindi pala ganun, ma'am, madam, na kunyari kung may nag-file ng complaint. So pasok na yung 1-year ban. Yes. Meron na naman pangalawa, 1-year ban ulit. Hindi po ganun? No. Ang sabi po sa ating saligang batas, isang impeachment complaint lang per impeachable official kada taon. Kasi nung binasa ko yan, Doris, doon sa transcript ng Constitutional Commission when they drafted the 1987 Constitution, kung hindi daw magwa 1-year bar rule, baka buong taon,
sunod-sunod yung file ng Ulit-ulit. impeachment complaint. Oo. Wala na ginagawa ang Kongreso, Yes. Oo. kundi ang mag-hear ng mga impeachment complaints, and that will really be prejudicial on the part of the sovereign Filipino people. No? Oo. So, meron tayong batas. As a matter of fact, this is clearly pronounced under the Constitution. One impeachment complaint per impeachable official Oo. per year. So that is Okay. the meaning of 1-year bar Opo. rule. As- No? as And what triggers the 1-year bar rule is of course the initiation process. Nung na-refer sa Justice Committee, according to Francisco ruling, that completes the initiation and that bars all subsequent complaint, and that triggers the running of the 1-year prohibition period. Opo, opo. Diyan sa mga proceedings po na yan, kasi sabi mo, tinitingnan natin Feb 2? Next week na agad. Oo. Next Yeah. week na pala po yan. Sa ganyang mga proceeding, lalo na nga po, at presidente po itong sinampahan ng impeachment complaint, pwede ba siya ipatawag? Definitely, Naku, teka, nawala yung audio. Nawala, baka dumaan sa Mahalagang tunnel. sagot yun, partner. Oo nga Oo, eh. mawi-witness ba natin ang Pangulong Marcos na pupunta ang Kongreso para humarap To be- doon sa ano? Ayan, Opo, ayan, yes, bumabalik. Congresswoman. Ma'am? yeah. Yeah, Yeah, sorry ma'am, naputol po kayo. Ulit lang po ang sagot. Pwede ba ang ipatawag ang Pangulo sa mga hearing? Definitely ipapatawag natin or iimbitahan natin ang respondent, which in this case is the President of the Philippines, no? But as to whether or not he wishes to come or otherwise, yun ay discretion niya, no? Ito ay part of due process to be present during the proceeding. But if he will not come, that will be interpreted as his waiver to participate or to be present in the hearing. Oo, pero Ipapatawag, Opo. yes, pero Pwede- discretion niya kung Oo. dating siya or hindi. Pero pwede abogado lang ang umarap. Of course, he can send a lawyer, no? Pero the notice, of course, is definitely intended for the respondent. Yes, the lawyer, we can allow the lawyer to come. Opo. As early as now ba, Congresswoman, ay bubuo na rin tayo ng set ng prosecution panel related po sa impeachment complaint kay Pangulong Marcos, or yung dati na rin pong panel po nung humawak kay VP Sara na impeachment, sila rin po ang bubuo? Oo. Christian, to your question, bubuo na ba? Hindi pa. Sapagkat ito ay na-elect ang prosecutors ng plenary kapag na-approve na ang impeachment complaint dun sa plenaryo. And that will happen after our submission of committee report. Ibig sabihin, tapos na ang proceeding sa Justice Committee, no? And to your question, yun din ba ang panel of prosecutors kay VP? No, it depends really on the House members kung sino ang gusto nilang i-elect na maging prosecutors in as far as this impeachment complaint is concerned. So yun mga kababayan, narinig nyo, no? Shout out sa inyo mga best. Ano pong kapalagayan nyo? Well ako, ang palagay ko naman, alam ko naman ang Pangulo. Sabi ko nga lagi, hindi naman po basta-basta yan gumawa ng desisyon para lang ikakasira ng pangalan niya, no? Lalo't ay presidente siya ng Pilipinas. But because of this, anti-Marcos, alam po natin mga kabayan black, mga ano yan, taga-bundok, no? Actually, parang pinagmamayabang pa nila na pina-impeach nila ang Pangulo. O di titingnan lang natin, di ba guys? Ang pinaka-importante dito is dahil na-endorse na yan yung impeachment na yan doon sa House Committee of Justice, ang pinaka-importante sa akin dito pagdating sa hearing, tapos pagdating sa votes, 'di ba? Kasi 'di ba sabi ni Congressman na Luis Troy, may votes yan eh. Siyempre, pag ang votes diyan is mas mataas, ibig sabihin, like for example, pag ang boto ay mataas na hindi i-impeach ang Pangulo, dinismiss, ibig sabihin, lack of evidence, 'di ba? Yun na po maganda, lalo na po pag nakita doon, no, ay walang probable cause, di nga yung nagsampa ng impeachment. Kaya inaabangan ko talaga ito guys, dahil once na talagang na-dismiss ito, masasabi ko talaga nga ang mga makabayan black, mga siraulo, di ba? Kaya yan po ang abangan po natin. Ang lakas loob nila talaga Alam nyo, sa totoo lang,
itong mga Makabayan Black na ito, ang isa rin sa dahilan na gusto nila rin talaga umupo yung ano, yung mga dilaw. Siyempre, mga ano yan eh. You know, supporter sila ng mga dilaw eh. Wow, grabe talaga. Talaga yung ginagawa nila kay PBBM. Talagang sinisiraan eh, no? Kakapal ng mga apog. Samantalang yung mga puon nila nakaupo sa Malacanang before, wala namang nagawa. Wala namang asinso. O ito yung mga Makabayan Black na ito, mga ay sus. Ang kakapal ng apog yan, no? Yung tatlong yan. Mga siraulo yan sila. Titingnan natin nga. 'Di ba? Kung hanggang saan ang kaya nila. Hindi sila nagtagumpay sa rally. Ito, impeachment. Ang tinira nila. 'Di ba? Pinagtulungan pa nga si PBBM eh. So, abangan po natin mga kababayan, no? At ipag-pray po natin sa aking mga kababayan na nanonood sa akin. Prayers lang po para sa Pangulo. Naway pagdating sa House Committee on Justice ay i-dismiss ka agad. Sa nakikita ko mga kababayan, walang probable cause, walang sapat na ebidensya, kundi puro ano lang puro istorya para lang may sasabihin pina-impeach ang Pangulo kasi ganun. My goodness. Si PBBM pa. 'Di ba? Alam na alam niya ang tama at mali. Pagdating sa gaan naman, ay nako, kayang-kaya nang i-handle ng Pangulo 'yan. At siyempre, mga kababayan, hindi tulad ni Sara Duterte na hindi niya sasagutin yung mga aligasyon laban sa kanya, pero si PBBM, ay nako, 101% yan. Kung hindi siya man pupunta, sabi ni Congressman Loestro, yung mga abogado niya, yung counter affidavit niya para isumiti niya doon. 'Di ba? Pagdating naman sa flood control, very easy. Kayang-kaya niyang sagutin yan. Siya ang whistleblower, siya ang nag-expose, tapos siya ang pina-impeach niyo. Mga siraulo, gonggong. 'Di ba? So yun guys. Sa mga nagtatanong, ito po yung sagot na naman. Si Congressman Loestro ang nagtanong, ay nag-explain. At sinagot ko lang yung mga tanong nyo. Thank you guys for watching. Abangan po natin uli. Pag-pray natin po ang ating mahal na Pangulo na ma-dismiss itong itong impeachment. Thank you guys. See you again nung may next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Courtesy po ng DCMA Teleradio ito guys. There's more guys. Bye.